Kabanata 1066. Ang patuloy na isyu sa pagkuhanan ni Resolva, ang Yunfeng Academy ay sa wakas ay bumalik sa dati nitong katahimikan. Ang paglilinang ni Lito ay umabot din sa isang bagong tagumpay. Parang Katie lang sa kanya ang impact ng talon. Elder Ancestor, paano mo iminumungkahi na magsanay ako? Tanong ni Lito. Sumagot ang matandang ninuno, umakyat ka sa talon. Naisip ni Lito na ang Elder Ancestor ay dapat magkaroon ng napakatalino na ideya, kaya masunurin siyang umakyat sa talon. Ang pagtingin sa ibaba mula dito sa mahigit 100 metrong taas na talon ay naging halaya ang mga paa ng isang tao. What next? Dito ba ako magmumuni-muni? Tanong ni Lito. Mahinahong tumugon ang Elder Ancestor, tumalon ka. Natigilan si Lito. Ilang sandali pa bago siya bumalik sa katinoan at malungkot siyang gumanti, kung gusto mong wakasan ang buhay ko, dapat sinabi mo ng mas maaga. Anak, kung wala ka man lang ganyang lakas ng loob, bakit ka pa magsasaka? Baka sumuko ka na. Ang Elder Ancestor ay hindi umimik sa kanyang mga salita. Ang pananalitang ito ay agad na ikinagalit ni Lito. Hindi siya yung tipo ng tao na madaling magalit, alam niyang tama si Elder Ancestor. Kaya humakbang siya pasulong, nakabitin ang mga daliri sa bangin, nakakuyom ang mga kamao, at tumalon. Sinabayan ng malaking baltaw ng tubig at sumisipol na hangin, bumulusok si Lito sa ilog. Ang pagbagsak sa tubig mula sa ganoong taas ay parang nahulog sa patag na lupa. Kung ito ay isang ordinaryong tao, tiyak na madudurog ang kanilang mga buto. Si Lito ay hindi naging mas mahusay. Sa sandaling hinawakan niya ang tubig, sa kabila ng proteksyon mula sa kanyang panloob na lakas, pakiramdam niya ay parang nadurog ang buong katawan niya. Nagpatuloy lang siya ng ilang segundo bago siya nawala ng malay. Ang huling naisip niya bago siya nahimatay ay tapos na siya. Gumising ka na. Naramdaman ni Lito na may humahampa sa kanyang mukha. Iminulat niya ang kanyang mga mata upang makita si Natani isang na nakasquat sa tabi niya, mukhang balisa. Nang makitang gising siya, nakahinga ng maluwag si Natania, akala ko nalunod ka. Umupo si Lito at natuklasan na siya ay nakahiga sa tabi ng ilog. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Natania, kung hindi ka marunong lumangoy, huwag kang lumakad sa tubig. Maswerte, nahanap kita sa tamang oras, o ang buong paaralan ay dadalo sa iyong libing. Sa pagtingin kay Natania, napansin ni Lito na ang kanyang damit ay basa, ang kanyang Amerikana ay natapon, at siya ay nakasuot lamang ng manipis na t-shirt. Ang manipis na tela ay dumaikit sa kanyang katawan, kitang-kita ang kanyang katanji tanging kurba. Marahil dahil nag-practice siya ng martial arts, ang kanyang baywang ay hindi kapani-pani walang balingkinitan, na para bang mahawakan ito ng isang kamay. Ahem. Iniwas ni Lito ang kanyang tingin, salamat, naging pabaya lang ako. Ginalaw-galaw niya ang kanyang katawan at nagulat na hindi siya nakatagpo ng kakulangan sa ginhawa, ngunit sa halip ay nakaramdam siya ng lakas. Yumuko si Natania upang kunin ang isang flyer mula sa lupa at kumunat ang noo nito. Iniunat ang kanyang leeg upang tingnan, nakita ni Lito at nabasa ito, Yunjong City Junior College Martial Arts Championship. Nasa ibaba ang mga kondisyon sa pagpaparehistro, hindi bababa sa 2 tao mula sa bawat kolehiyo, at parehong dapat pumasa sa pagpili. Anong tinitingin-tingin mo? Sa tingin mo makakasali ka? Napansin ni Natania na nakatingin si Lito at iritadong nagsalita. Tumanggaw si Lito, sa tingin ko kaya ko. Hey! Huwag kang ngang masyadong mayabang. Napakahigpit ng screening, maraming taong may pang-4 na baitang espiritual na ugat ang hindi makapasa, lalo ka pa. Umiling si Natania. Hindi niya sinasadyang ipahiya si Lito, ngunit kung walang espiritual na ugat, ang isa ay tiyak na hindi makakamit. Hindi nagabalang makipagtalo sa kanya si Lito at umalis na lang. Lumipas ang kalahating buwan ng ganito, at araw-araw ay tumalon si Lito mula sa talon ng isang beses, unti-unting umaangkop sa ganitong antas ng pinsala. Isang umaga, nakaupo siyang nakakross sa pampang ng ilog, naramdaman ang isang malakas na puwersa na tumutusok sa kanyang celestial na takip, na tila gustong kumonekta sa langit at lupa. Isang matandang boses ang nagmula sa kanyang isipan, bata, binabati kita, ang unang artifact ay sumanib. Binuksan ni Lito ang kanyang mga mata ay kumikinang sa gintong liwanag. Napakurap siya at bumalik sa normal. Sa artifact na ito bilang pundasyon, ano ang espiritual na ugat? Kung pagsasamahin mo ang lahat ng nangungunang 10 artifact, sa planetang ito, walang sino man ang maaaring maging kalaban mo. Malumanay na sabi ng matandang nuno. Tuwang-tuwa si Lito. Ang lahat ng pagsisikap na ginawa niya sa loob ng mahabang panahon ay walang kabuluhan. Tiyak na hindi niya makakalimutang mambola, salamat sa matandang ninuno sa paalala. Buti naman na intindihan mo. Heto ang munting regalo para sa iyo.
Bahagyang bumigkas ang boses ng matandang ninuno ng may lumitaw na libro sa isip ni Lito. Pagkatapos ay naging isang sinag ng liwanag at nawala. Kasabay nito, ang mga salita mula sa aklat ay lumitaw sa alaala ni Lito. Ano, ito ay kahangahangang. Palihim na natuwa si Lito, hindi na niya kailangang isaulo ang libro, maaari niyang direktang kopyahin ang nilalaman sa kanyang utak. Ang ganitong swerte ay talagang umiiral sa mundong ito. Ang paglipat na ito ay tinatawag na Ascending Dragon Step Dance, binubuo ito ng 10 anyo, maglaan ng oras sa pag-aaral nito. Natapos itong sabihin ng kanyang nuno at saka tumahimik. Hindi pa ito narinig ni Lito, ngunit ang marinig lamang ang pangalan ay naramdaman niya na ito ay kahanga-hanga. Kung tutuusin, anumang bagay na ibinigay ng kanyang ninuno ay dapat na isang bagay na mabuti. Nakahanap siya ng isang liblib na lugar at nagsimulang malaman ang paglipat na ito. Ang kanyang utak, na 7 taon nang nakoma, ngayon ay parang tuyong espongha, patuloy na sumisipsip ng kahalumigmigan. Matapos magsanay ng higit sa kalahating buwan, isang araw, nagkaroon ng ingay mula sa bundok, natakot ang mga ibon sa paglipad, at nahulog ang mga dahon. Si Lito, nang makita ang isang maliit na indentasyon na lumilitaw sa tapat ng pader ng bundok, ay tumalon sa tuwa, tagumpay, pinagkadalubhasaan ko ang unang anyo. Hindi niya inaasahan na ang unang galaw pa lang ay magkakaroon na ng ganito kalakas na lakas. Kung nagsanay siya hanggang sa ika-10 galaw, ito ba ay magiging sanhi ng panginginig ng lupa at langit? Bigla siyang umasa ng husto. Anak, kampante ka na sa maliit na kasanayang ito. Ang Ascending Dragon Step Dance ay nagiging mas mahirap habang ito ay umuunlad, maaaring hindi mo na makabisado ang ika-10 galaw sa iyong buhay, ang sarkastikong boses ng ninuno. Agad na nawala ng lakas si Lito para tumalon, hindi makapagsalita. Ancestor, natuwa lang ako, pwede bang huwag mong pigilin ang excitement ko? Kung hindi ako babuhusan ng malamig na tubig, ang maliit mong buntot ay malapit nang maabot ang langit. Ngumuso ang nuno. Nang pababa ng bundok si Lito, nagkataong nakasalubong niya si Netania na mabilis na naglalakad. She asked, Hoy, ngayon mo lang ba narinig ang ingay na iyon? Tumango si Lito, narinig ko. Sumimangot si Netania, mukhang artificial ang tunog na iyon sa akin, nakita mo ba kung sino ang dahilan? Muling tumango si Lito, itinuro ang sarili, ako. Inilibot ni Netania ang kanyang mga mata sa kanya, seryoso akong nagtatanong. Sagot ni Lito, at seryoso akong sumasagot. Kalimutan mo na yun, hindi kita kinakausap. Mag-isa akong lilingan sa paligid. Matagal nang naghinala si Netania na may master na nagsasanay dito, ngunit hindi pa niya ito nakita. Mula nang mawala ang malaking bato, nahati ang puno, at ngayon ang kaganapan ngayon. Napuno siya ng curiosity tungkol sa master na ito. Kung magkakasundo sila, baka matutunan niya ang isa o dalawang bagay mula sa kanya. Hindi naniwala si Netania kay Lito. Si Lito ay tila hindi naabala, ngumiti lang siya at umalis. Pagdating pa lang niya sa gate ng school, nakita niya ang isang magarbong sasakyan na nakaparada sa gate, kasama ang isang magalang na lalaking nakasot na naghihintay sa tabi ng sasakyan. Sa sandaling makita niya si Lito, mabilis siyang naglakad, puno ng paggalang, ikaw ba si Mr. Argel? Huminto si Lito, ano ang problema? Nakangiting sagot ng lalaki, nais kang imbitahan ni Miss Lin para kumain. Biblin. Casual na tanong ni Lito. Natigilan ang lalaki. Napakalaki ng katayuan ni Biblin sa mundo ng negosyo. Kahit isang malaking shot ay magalang na tawagin siyang Miss Lin. Ang binata na nakatayo sa kanyang harapan ay nagpakita ng kawalang galang, na tila hindi sineseryoso si Miss Lin. Medyo hindi nasisiyahan ang lalaki tungkol dito, gayunpaman, bago sila umalis, paulit-ulit siyang inutusan ni Biblin na palaging magpakita ng lubos na paggalang at huwag kailanman magpakita ng anumang bakas ng kawalang galang o pagmamaltrato. Pinipigilan ang kanyang galit, matiyagang sinabi ng lalaki, oo, Ginoo, gusto ka ni Miss Lin. Akala ng lalaki ay papayag si Lito, ngunit sa kanyang pagtataka, ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, hindi ako pupunta. With that, nagmarcha siya papunta sa school. Sir, si Miss Lin yun. Hindi napigilan ng lalaki ang kanyang galit, kung sino pa man ang naimbitahan, lahat ay pupunta. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Lito, hindi ako interesado, sabihin kay Biblin na abala ako at makikita ko siya kapag hindi ako gaanong abala. Ikaw. Ang lalaki ay naiwang galit na galit habang pinagmamasdan si Lito na papalayo. Sa loob ng opisina, umupo si Biblin sa kanyang marangyang upuan, nakikinig sa ulat ng lalaki. Busy lang daw siya at magkikita kayo pag libre na siya, pagmamaktol ng lalaki.
Sa kabila ng mukhang dismayado, inaliw ni Biblin ang sarili, at least alam na niya ngayon kung nasaan si Lito, na mas mabuti kaysa hindi niya alam. I see. You can go now, sabi niya. Natigilan ang lalaki at nagtanong, Miss Lin, hindi ka ba galit? Tumanggi ang lalaking iyon na makipagkita sa iyo at napakasungit pa. Napangiti si Biblin. Hindi lamang siya nagalit, ngunit tila napakasaya niya. Yun lang ang karakter niya. It's part of what makes him charming. Naiwang tulala ang lalaki. Charm. Anong charm? Nakuulam ba si Miss Lin? Bakit siya magiging devoted sa isang lalaking parang ordinaryo lang? Gayunpaman, hindi ito isang bagay na dapat niyang tanungin bilang isang subordinate. Marunong siyang umatras. Sa sandaling ito, pumasok si Erwin Yan na may malungkot na mukha, Miss Lin, bakit namin itinigil ang pagkuha ng lupa mula sa Yunfeng College? Nagdilim ang mukha ni Biblin. Sa pakikipaglaban sa arena ng negosyo sa loob ng maraming taon, natural na naglabas siya ng awtoridad. Lugar mo ba para tanungin ang mga desisyon ko? Noon napagtanto ni Erwin Yan ang kanyang hindi nararapat na saloobin at mabilis na ibinaba ang kanyang ulo, hindi iyon ang ibig kong sabihin, ngunit ang pagkuha ng lupang iyon ay magbubunga ng malaking kita para sa atin, sa palagay ko. Enough, I've already decided not to acquire it. You don't need to bring it up again. At saka, iwasang gumawa ng gulo para sa Yunfeng College. Maging magalang ka sa kanila. Kapag nalaman kong gumaganti ka sa kanila, maaari mong ibigay sa iba ang posisyon mo bilang Vice President. Si Biblin ay nagsalita ng may determinadong lakas, alam na alam ang kalikasan ni Erwin at sa gayon ay pinaalalahanan siya. Sa panlabas, mukhang hindi na ito pinansin ni Erwin, ngunit nagulat siya sa loob. Si Miss Lin ay tila nagmamalasakit sa Yunfeng College. Bagamat labis niyang hinanakit ang kolehiyo, wala siyang pagpipilian kundi sundin ang utos ni Biblin at tumango, yes Miss Lin. Pagkalipas ng ilang araw, ito ang araw ng pag-sign up para sa Junior College Martial Art Competition ng Yunjong City. Sinasabing ang pagkamit ng magandang ranggo sa kompetisyong ito ay maaaring gamitin bilang leverage para makapasok sa isang kilalang intermediate college. Natural, hindi palalampasan ni Lito ang ganoong pagkakataon. Maagang umaga, siya at ang ilang mga kaklase mula sa Yunfeng College ay casual na dumating sa lugar ng pagpaparehistro na parang naglalakad sila sa isang parke. Ang site ng pagpaparehistro ay naset up sa isang parisukat. Maaga silang dumating, pero laking gulat nila, na puno na ng mga tao ang plaza. My goodness! Ang daming tao, grabe ang competition. Gulat na bulalas ni Kino. Wala itong kinalaman sa amin. Nandito lang kami para sa panunood, sabi ng isa pang estudyante na walang pakialam. Eksakto. Alam ng mga mag-aaral mula sa Yunfeng Academy na hindi sila makapasa sa pagsusulit, kaya medyo nakaka-relax sila. Sa kaibahan, karamihan sa iba ay mukhang kinakabahan, ngunit syempre, may ilang napakalakas na mukhang medyo cool at may kumpiyansa. Sa puntong ito, biglang kailangan ni Lito ang banyo, kaya naghanap siya ng banyo. Siya ay isang estranghero sa isang kakaibang lugar, at hindi mahanap ang banyo pagkatapos ng mahabang paghahanap. Dahil hindi na siya nakatiis, nagpasya siyang humanap ng liblib na lugar para makapagpahinga. Sa isang liblib na lugar sa isang maliit na kakahuyan, dali-dali niyang ibinaba ang zipper ng kanyang pantalon at iihi na sana siya ng mocha or inig siya ng sigaw, pa. Ang matalim na sigaw na ito ay halos yumanig sa kaluluwa ni Lito. Agad niyang nakalimutan ang tungkol sa kanyang pagmamadali, at tumangalaw upang makita ang isang magandang babae na nakatayo sa kanyang harapan, ang kanyang mukha ay pula habang tinatakpan ang kanyang mga mata. Kabanata 1067. Bago pa makapagsalita ang babae, likas na tinakpan ni Lito ang kanyang ibabang bahagi ng katawan, napabulalas, hay nako, sinilipin mo ako. Natigilan ang dalaga, tila naiinis. Ako, tinitingnan ka. Umihi ka at tumingin sa salamin. Naghuhubad ng pantalon sa sikat ng araw, hindi ka mukhang mabuting tao. Hindi nakaimik si Lito, hindi makapag-abala na makipagtalo sa kanya, mabilis na isinara ang kanyang pantalon, at tumalikod para umalis. Stop! Hindi ka pa nagsusorry sa akin, hindi ka pwedeng umalis. Sabi ng dalaga. Litoskov, bakit ako hihingi ng tawad sa iyo? Halatang ikaw ang nang istorbo sa akin. Muntik na akong mabulag, syempre, kailangan mong humingi ng tawad. Ang batang babae ay tumingin kay Lito ng malungkot, na may pagnanais na bugbugin siya. Ngayon lang niya naisip, ang lalaking ito ay walang espiritual na ugat, hindi siya dapat katakutin. Kaya naman, hindi niya maiwasang mabuli ng konti. Umalis ka. Wala akong oras makipaglaro sa iyo, si Lito, na walang pakialam sa kanya, ay agad na umalis. Biglang may gumalaw sa likod niya.
Mabilis na hinusgahan ni Lito na ang batang babae ay gumawa ng kanyang pagkilos. Siya ay likas na tumalikod, hinawakan ang palso ng dalaga, at pinaikot ito sa likod nito. Pagkatapos ng lahat, may pagkakaiba sa pisikal na lakas sa pagitan ng mga lalaki at babae. Madaling napasuko ang dalaga, umiiyak ng malakas. May mga taong dumadaan. Dahil sa takot sa hindi pagkakaunawaan, agad na tinakpan ni Lito ang bibig ng babae. Huwag kang sumigaw, o kung hindi. Huminto si Lito, nag-iisip kung paano siya pagbabantaan, or else, sasabihin kong minomolestya mo ako. Sa pagtingin sa mga mata ni Lito, ang batang babae ay tila nakatingin sa isang baliw. Pero alam niyang dehado siya ngayon, kaya matalino siyang tumango bilang pagsang-ayon. Nang bitawan ni Lito ang kanyang pagkakahawak, agad na umatras ng ilang hakbang ang dalaga at lumura ng ilang beses na galit. Ngumisi si Lito, nagampon ng mayabang na kilos at iwinagayway ang kanyang kamay, "Sweetie, malayo ka sa kapareha ko." Tumalikod siya, umalis ng walang pakialam. Bastos. Matiim na tinitigan ni Faylin ang umaatres na figure ni Lito. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Matapos sagutin ang isang tawag, naglakad siya sa isang sanggang daan. Huminto ang isang sasakyan, at isang batang babae ang lumabas sa kotse. "Janine, bakit hindi ka dumating ng maaga?" Sumugod si Faylin at niyakap si Janine. Kinurot ni Janine yaw ang pisngi ng dalaga, "Ano, kahapon lang tayo nagkita, mismo na ba ako?" "Hindi naman, I just encountered a freaking bastos and exhibitionist, such bad luck." Si Faylin ay galit na galit sa tuwing nababanggit si Lito. Tumingin si Janine sa paligid, nasaan siya? Turuan natin siya ng leksyon. Wala na siya, kalimutan mo na, ibahin na natin ang usapan. Sa sobrang galit ni Faylin ay namula ang kanyang mukha. Humalaklak si Janine, "Walang problema, nagdala ako ng bodyguard. Kapag nabangga natin siya ulit, ginagarantiya ko na hindi siya makakatakas ng ganoon kadali." Tila may naalala si Faylin, at nagtanong, "Siya nga pala, nahanap mo na ba ang iyong tagapagligtas ng buhay?" Lumamlam ang ekspresyon ni Janine, bumantong hininga siya, wala akong pangalan o litrato, wala akong lead." Sinabi ni Faylin, lahat sila ay mga lalaki, ngunit ang pagkakaiba sa pagitan nila ay malaki, ang isa ay isang bayani na nang-ahas na harapin ang mga kontrabida, at ang isa ay isang ketekot-takot na bastos. Sige, huwag mo nang isipin ang mga bagay na ito. Tere na sa auditions. Pinakalma siya ni Janine. Natagpuan ni Lito ang banyo, inayos ang kanyang mga personal na pangangailangan, at pagkatapos ay hinanap si Kino at ang iba pa. Mahaba ang pila nila pero mabilis ang takbo ng selection process kaya hindi rin magtatagal ay turn na nila. Sa sandaling iyon, isang boses ng panunuya ang dumating, Yunfeng Academy. Nakita nila ang isang grupo ng mga kabataang lalaki na may suot na mga badge ng Lingxiao Academy sa kanilang mga dibdib, na nanghahamak na sinusukat si Lito at ang kanyang mga kaibigan. Nang makita ang mga taong ito, si Kino at ang iba ay hindi namamalayan na nakaramdam ng kababaan at hindi nagsalita, na nakayuko. Nang makita ang kanilang katahimikan, tila mas nasasabik ang opposition, "Bakit hindi ka nagsasalita, takot na takot?" Donnie Yen Feminine Ordinal Indicator, tell me you are about to pee your pants sayang US. With that, humagalpak ng tawa ang grupo nila. Sa paligid nila ay mga estudyante mula sa iba't ibang akademya. Nang marinig ang kaguluhan, lumingon sila at nagsimulang magbulungan. Kaya hindi pa naisara ang Yunfeng Academy. Hindi ko inaasahan na dadating din sila, makakarating kaya sila. Narinig ko na ang lahat ng mga estudyante ng Yunfeng Academy ay hindi nakakatugon sa mga pamantayan ng ibang mga paaralan, kaya't pinili nila ang Yunfeng Academy. So what are they here for? To see how bad they are. Ang panunuya mula sa karamihan ay kasing talas ng mga kutsilyo. Si Kino at ang iba pa, na nakaramdam na ng kawalan ng katiyakan, ay nadama na mas mababa pagkatapos marinig ang mga salita, ang kanilang mga ulo ay mas mababa. Isa sa mga estudyante mula sa Lingxiao Academy, na tila walang humpay, ay tinulak si Kino, "Nagtanong ako sa iyo, bakit hindi ka sumasagot? Hindi kaya lahat kayo mula sa Yunfeng Academy ay bingi." Ang kanyang lakas ay napakalakas, halos maging sanhi ng pagbagsak ni Kino. Ngumisi ang lalaki, "Napakahina mo, isang pagtulak at malapit ka ng matamba, tulad ng ilang mahina." Well, subukan ko rin. Sunod-sunod na humakbang pasulong ang iba, tinulak si Kino, walang humpay na tumatawa. Kahit na ang karaniwang pasyente na si Kino ay hindi na kinaya. Tinulak nila siya, "Huwag mo akong hawakan." Nako, gustong lumaban ng mahina. Ang lalaki ay nanunuya, hinawakan si Kino, at itinulak siya sa lupa. Ang iba ay humalili sa pagsipa kay Kino. "Paano mo nataman ang isang tulad nito?"
Nang makita ito, nagmadali ang kanyang mga kaklase na hilahin si Kino palayo, ngunit binubuli din sila ng mga taga Lingxiao Academy. Tumigil sa pagtawa ang iba mula sa iba't ibang akademya. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong marami upang talunin ang isang tao sa sikat ng araw. Sa wakas, may nagsalita, hindi maganda ang tamaan ng isang tao dito, hindi ba? Ang pinuno ng mga aggressor, isang lalaking nagngangalang Bert Zhao, ay malamig na tumingin sa tagapagsalita at sumagot, ako ay isang espiritual na ugat ng ikalimang ranggo. Kung hindi ka kumbinsido, halika at labanan mo ako. Nang marinig ito, umiwas ang lalaki at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Ang iba ay may mapanuring ekspresyon din sa kanilang mga mukha, kahit ang pinakamahina sa atin ay may espiritual na ugat ng ikaapat na ranggo. Kung sino man ang may problema niyan, malugod silang makikipagduel sa atin. Ang ibang mga estudyante ay hindi na naglakas loob na magsalita pa. Una, ang mga taong ito ay tunay na kakilakilabot. Pangalawa, ang Lingxiao Academy ay hindi isang puwersa na dapat gawing trifle. Kahit na ang lahat ay may pakiramdam ng katarungan, karamihan sa mga tao ay ayaw ilagay ang kanilang sarili sa paraan ng pinsala upang itaguyod ito. Si Kino at ang iba pa ay nakasiksik sa lupa, tinakpan ang kanilang mga ulo, mahalagang nakahiga at tinatanggap ang pambubugbog. Ang eksenang ito ay lalong mapait. Bakit napakasigla? Sa sandaling ito, isang matangkad na babae ang lumapit. Siya ay may magandang mukha at isang pares ng kaakit-akit at payat na mga binti. Matet, bakit ka late? Tinuturuan namin ng leksyon ang mga basurang ito, sabi ni Bert. Si Matet Yang ay isang sikat na kagandahan sa Lingxiao Academy. Nagniningning ang mga mata ni Bert sa tuwing makikita niya ito, na para bang hindi na siya makapaghintay na i-plaster ang kanyang mga mata sa kanyang mga hita. Tiningnan ni Matet si Kino at ang iba pang nasa lupa, ang kanyang mga kilay ay nakakunot sa katahimikan. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay puno ng paghamak. Lady, pwede mo ba kaming bigyan ng magandang salita? Sabihin mo sa kanila na tigilan na nila kami, pakiusap ni Kino habang nakatingala sa kanya. Ang mga labi ni Matet Yang ay pumulupot sa isang mapanuksong ngiti nang makita niya ang badge sa kanyang dibdib. Yunfeng Academy. Walang habag sa kanyang mapanghamak na titig habang siya ay tumabi, na para bang hindi siya mapakali na hindi sila muling sumulyap. Desperado si Kino at ang iba pa. Hinawakan ni Bert ang kanyang kwelyo at ninisyon, sa tingin mo ba ay sapat na ang iyong mukha para makiusap kay Lady Yang para sa iyo? Bubugbugin kita hanggang mamatay. Binuhat niya si Kyo at sinampal ng ilang beses. Pabayaan mo siya. Biglang, malamig na umalangaw-ngaw ang boses ni Lito mula sa karamihan. Nakatayo siya sa likuran, hindi masyadong napapansin, at hindi siya napansin ni Bert at ng iba pa noong una. Boy, taga Yunfeng Academy ka rin. Hindi kita hinanap, pero sa halip, pinuntahan mo ako. Napangiti si Bert. Hindi umimik si Lito, nakatingin lang sa kanya nang walang pakialam. Ngunit ang mga tao sa paligid ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na presyon, na nag-iwan sa kanila na naguguluhan. Maging si Bert mismo ay nakaramdam ng kakaibang alon sa kanyang puso, nagtataka kung paano nanggagaling ang ganoong kalakas na aura sa batang ito na malinaw na walang espiritual na ugat. Para siyang sayang. Para siyang nakaligtas sa hindi mabilang na madugong labanan, at ang gayong katahimikan ay hindi isang bagay na natural na maaaring taglayin ng isa. Si Bert ay labis na nabalisa. Bilang isang mag-aaral ng Lingxiao Academy na may espiritual na ugat sa ikalimang baitang, hindi siya makapaniwalang nawawala na siya ng aura. Binitawan niya si Kino at sinenyasan si Lito, anak, bastos ka, tingnan natin kung may lakas ka ng loob na gumawa ng ilang hakbang. Hindi siya naniniwala na ang isang taong walang espiritual na ugat ay maaaring maging ganoon kalakas. Si Lito, gayunpaman, ay umiling, ayokong makipagtalo sa iyo ngayon. Natatakot ka ba? Napagtanto ni Bert, kaya isa lamang siyang mayabang na duwag. Kung gusto mong iwan ko ang mga basurang ito, okay lang. Ngumisi si Bert, pagkatapos ay bumaling kay Matet Yang, paano mo gustong makitungo sa mga taong ito? Ikaw ang bahala. Sumulyap si Matet Yang sa kanila, narinig ko na binugbog ng mga tao ng Yunfeng Academy ang isa sa atin at nabali ang kanyang binti, kaya gantihan natin sila bilang kabayaran. Nagmamakaawa si Kino, ngunit siya ang unang nagsimula. Malamig na tumawa si Bert, kami, ang mga taga Lingxiao Academy, binubuli ka anumang oras na gusto namin, at wala kang karapatang lumaban. Sa anong batayan? Tanong ni Lito sa paos na boses. Kumpiyansa na hinampis ni Bert ang kanyang dibdib dahil kami ay malakas. Ang mahina ay sumusunod sa malakas. Lumuhad at magmakaawa, at baka ako ay magpakita ng awa. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nakagawa na si Lito ng kanyang hakbang.
Walang nakakita sa kanyang ginawa, isang silhouette lang ang kumikislap, at pinalipad si Bert. Sa sumunod na segundo, hinawakan siya ni Lito sa buhok at walang awa na binasag ang ulo sa lupa. Sa isang iglap na puno ng dugo ang mukha ni Bert. Sa wakas ay nag-react ang mga estudyante mula sa Lingxiao Academy. Galit na sumigaw si Matet, anong ginagawa mo? Walang pakialam na sumagot si Lito, hindi ba siya mismo ang nagsabi? Ang mahina ay sumusunod sa malakas, dapat niya akong sundin ngayon. Ang mga mata ni Matet Yang ay napuno ng matinding pagkabigla. Masasabi niya na si Bert, na nagtataglay ng ikalimang baitang espiritong ugat, ay talagang walang kapangyarihang gumanti sa mga kamay ni Lito. Ito ay lampas sa paniniwala. Ilang beses pang inuntog ni Lito ang ulo ni Bert sa lupa. Si Matet, na natatakot sa pinakamasama, ay mabilis na nagsabi, tumigil ka, nagkamali kami. Tinanong ni Lito si Bert, aminin mo ba ang iyong pagkakamali? Humihingi ng tawad. Sumigaw si Bert, how dare you hit me? Tapos ka na. Patay ka. Tumawa si Lito at ipinagpatuloy ang pagbagsak ng mukha ni Bert sa lupa. Hindi nagtagal at naabot ni Bert ang kanyang limitasyon. Hindi sa ayaw niyang lumaban, ngunit tila kasing bigat ng bundok si Lito, na nag-iiwan sa kanya ng puwang para makipaglaban. I was wrong. I apologize, I'm sorry. Hindi malinaw na ungol niya. Pinakawalan ni Lito si Bert, walang pakialam na sinabi, lumuhod ka, time na humingi ng tawad. Nagulat ang lahat. Maging si Matet ay lubos na nagulat. Ang una niyang akala ay doon na magtatapos ang usapin, ngunit hindi niya inaasahan na ipagpatuloy niya ito. Kung lumuhad si Bert, kung gayon ang alitan sa pagitan ng Lingxiao Academy at Yunfeng Academy ay lubusang mag-aapoy. Kabanata 1068. Brother Lito? Let's call it quits now? Pagsusumamo maging ng mga tulad ni Kino na nabugbog, hindi nakapagpigil sa pagpapayo kay Lito. Gayunpaman, walang ekspresyon ang mukha ni Lito, nakatingin lang siya ng diretso kay Bert. Ang kanyang mga mata ay may matinding lamig, naramdaman ni Bert na kung hindi siya luluhod, malamang na isang landas na lang ang natitira sa kanya ang kamatayan. Thump! Sa pagtataka ng lahat, lumuhad si Bert, at may halong hiya at galit ay nagsabi, I'm sorry. Si Kino at ang iba pa ay nakaugat sa kanilang mga lugar. Natahimik ang dating nagkakagulong mga tao. Walang sinabi si Lito. Tumalikod siya at muling sumama sa linya na parang walang nangyari. Tinulungan ng isang kaklase si Bert mula sa lupa. Nagmamadali silang lumipat sa isa pang linya, naglagay ng distansya sa pagitan nila ni Lito. Pinag-cross ni Matet ang kanyang mga braso, tinitigan si Lito pataas at pababa, siya ay malamig na bumantong hininga. Bagaman tiyak na mayroon kang ilang mga kasanayan, ang mga kahihinatnan ng insidenteng ito, hindi mo ito matitiis. Puno ng panunuya ang tono niya. Sumulyap si Lito sa kanya, na natiling tahimik, halos tinatrato siyang parang hangin. Itinuring ni Matet ang kanyang sarili na isang kagandahan. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na hindi siya pinapansin ng ganito, na iniwan siyang medyo malungkot. Gayunpaman, ang pag-iisip ng nalalapit na paghihiganti sa kanya ay nagdulot ng kaaliwan sa kanyang puso. Hindi nagtagal, turn na ni Kino at ng kanyang mga kasamahan ang nabugbog ng husto. Ang kanilang mga kakayahan ay mababa sa simula, kaya natural, sila ay nabigo na makapasa sa pagpili. Kuya Lito, lahat ng mata ay nasa iyo ngayon. Ikaw ang pag-asa ng aming nayon. Ipinahayag ni Kino. Diretso ang lakad ni Lito sa itinalagang selection room. Pagpasok niya, nakita niya ang isang hanay ng mga mesa sa tapat niya, na may tatlong lalaking nasa edad 40 o 50. Tinitigan nila si Lito nang pumasok siya sa silid, na nagpapakita ng pahiwatig ng pagkagulat. Ang lalaki sa gitna ay nagtanong, wala kang anumang espiritual na ugat. Tahimik na tumango si Lito nang walang itinatago. Ang lalaki sa gitna ay kumunot ang kanyang mga kilay, kumakaway ng walang pag-aalinlangan habang sinasabi niya, lumabas, lumabas, pumunta rito ng walang espiritual na ugat, anong biro? Humalaklak ang lalaki sa kaliwa, kung tatanungin mo ako, hindi dapat papasukin ang mga kandidato sa una o ikalawang baitang. Katulad ng mga estudyante ng Yunfeng Academy na mayroon tayo ngayon. Pag-aaksaya lang ng oras natin. Mahinahong tumugon si Lito, sa tingin ko ay may karapatan silang maging bahagi ng pagpili. May balak ka bang ulitin ang sinabi mo? Nawala ang ngiti sa mukha ng lalaking nasa kaliwa. Tumingin sa kanya si Lito, ang pagpili ay nakatutok sa lahat. Wala kang karapatan na alisin ang sinuman sa kanilang karapatang lumahok. What are you to dare preach here? Alam mo ba na kami na ang magdedesisyon kung makakasali ka sa grand competition? Galit na hinampes ng lalaking nasa kaliwa ang mesa. Tingnan mo ang badge sa dibdib niya. Galing iyon sa Yunfeng Academy. Hindi pa ba sapat na malinaw?
Ang lalaking nasa kanan ay tumawa ng nakakainis. Sinenyasan sila ng nasa gitna na huminto. Enough, don't waste your time arguing with him. Ibinaling niya ang atensyon kay Lito, mas mabuting umalis ka. Anong ibig mong sabihin dyan? Sumimangot si Lito, nandito ako para sa pagpili. Let me tell you directly. Wala kang chance na makapasa, tulad ng mga estudyanteng nauna sa'yo. I presume you know each other, di ba? Sabi niya. Ngumisi ang mentor sa kaliwa, basura lang ang mga iyon, at mas masahol pa sa kanila ang isang ito. Sumimangot si Lito ngunit pinipigilan niyang magsalita. Nang makita ang kanyang pananahimik, mas naging mayabang ang mentor. Ang mentor na ito ay si Rodel Wang, na talagang mentor ni Bert Zhao. Kadadating lang ni Bert sa kanya, sinasabing may bumugbog sa kanya. Nang malaman niya na ang kanyang paboritong disipulo ay binugbog, siya ay nagalit, ngunit nagulat siya nang malaman niya na ang nagkasala ay isang walang kwentang tao na walang espiritual na ugat. Determinado si Rodel na pagtripan si Lito at Ninitian, wala kang espiritual na ugat, kaya technically, hindi ka man lang kwalipikadong mapunta rito. Gayunpaman, kung makakalaban mo silang tatlo, at makatiis ng 10 minuto ng hindi natutamba, hahayaan ko ito. Itinuro ni Rodel ang tatlong lalaki sa likod ni Lito, lahat nakasuot ng puti, maluwag na training suit, ang mga sparring partner para sa round na ito ng pagpili. Nang marinig ito, napakunot ang noo ng isa pang mentor dahil ang ibang mga estudyante ay kailangan lang makipag-spar sa isang tao at makakapasa basta makatiis ng 50 galaw, na kadalasang natatapos sa loob lamang ng ilang minuto. Ang pakikipaglaban sa tatlong tao sa parehong oras at sa loob ng 10 minuto ay hindi lamang mahirap kundi mapanganib din. At saka, kung nasaktan ka sa proseso, walang mananagot kundi ikaw. Mayabang na dagdag ni Rodel. Ang iba pang dalawang tagapagturo ay binigyan ng babala ni Rodel at natural na walang sinabi. Inakala ni Rodel na atres si Lito nang napagtanto niya ang kahirapan, ngunit sa kanyang pagtataka, tumango lang siya at mahinahong sumang-ayon, sige. Lumapit siya sa tatlong lalaki at sinabing, patawarin mo ako. Napatingin ang tatlong lalaki kay Rodel. Sila ay nasuhulan sa walang awa na pambubugbog kay Lito hanggang sa siya ay mawala ng kakayahan. Gayunpaman, wala silang naramdaman kundi ang paghamak kay Lito. Ipinagpalagay nila na siya ay isang taong mahalaga, para lamang malaman na siya ay isa lamang walang ugat. Nagpalitan ng tingin ang tatlong lalaki, pinalibutan si Lito, at sabay-sabay na umatake. Hindi pa man sila nakagalaw ay naramdaman ni Lito na may mali. Ang tatlong ito ay malinaw na nakahanda at naglalayong pumatay sa bawat galaw nila. Ngumisi si Rodel, mukhang may kumpiyansa at tuwang-tuwang umaasang makikita si Lito na bogbog sarado. Tawag na ba tayo ng ambulansya? Hindi pa nagtagal sa mga salitang lumabas sa bibig niya, nagbago ang ekspresyon niya. Himala, pinangasiwaan ni Lito ang kanyang sarili ng mahinahon at tumpak. Ang kanyang mga galaw ay matulin, at hindi siya napinsala sa kanyang pakikipaglaban sa tatlong lalaki. Sa ilang nakamute thoughts, lahat ng tatlong lalaki ay nasa sahig. Sinulyapan ni Rodel ang oras. 5 minuto lang ang lumipas, hindi ito katulad ng naisip niya. Gayunpaman, hindi tumigil si Lito. Humakbang siya pasulong, tinapakan ang bawat binti at nabali ang mga ito. Ang silid ay umalangaw-ngaw sa mga hiyawan ng paghihirap. Hindi ka panipaniwala. How dare you do this? Napasigaw si Rodel, hinampes ang mesa habang siya ay tumayo. Ganyan kalupit, hindi ka karapat-dapat sa pagsasanay. Lumabas ka. Humalaklak si Lito, maliban na lang kung bulag ka, kitang-kita mo na ang tatlong ito ay gustong pumatay ngayon lang. Kung hindi ako naging mas malakas kaysa sa kanila, mas masahol pa ako. Siyempre, maliban kung isang makahulugang sulyap ang ibinigay niya kay Rodel. Maliban na lang kung inutusan mo silang gawin ito. Si Rodel ay natural na hindi umamin sa pagdidirekta sa kanila, kaya tumahimik. May pinaghihinalaan na ang dalawa pa, ngunit hindi na masyadong inisip iyon. Ngayon sa mga salita ni Lito, naramdaman nilang nag-iinit ang kanilang mga mukha sa kahihiyan. This matter is rather special, we need to discuss it. You can return first and wait for our notification, casual na sabi ng nasa gitna. Gusto ko ang resulta ngayon. Napakalinaw ni Lito na nililigawan lang siya ng mga ito, kung umalis siya, hindi siya makakatanggap ng resulta. You dare to defy US. Don't forget, you're just a student. Galit na pahayag ni Rodel. Tumayo siya, gumawa ng malalaking hakbang patungo kay Lito, pinagbantaan siya ng isang mahigpit na tingin. Ngunit si Lito ay hindi nagpakita ng takot, mahinahong nakipag-eye contact sa kanya. Biglang naramdaman ni Rodel ang isang malakas na hangarin na pumatay na nagmumula sa kanya, na nagdulot ng lamig sa kanyang gulugod, at napabuntong hininga siya bago tuluyang bumagsak sa sahig.
Napuno siya ng galit na kahihiyan dahil natakot siya sa isang estudyante. Guards, ang lalaking ito ay nagdudulot ng kaguluhan, ay disqualify siya at ay escort mo siya. Utos niya sa galit na tono. Anong nangyayari, bakit nagkakagulo? Sa sandaling iyon, pumasok ang isang matandang lalaki na may puting balbas at masigla ang mga mata. Sa sandaling makita ni Rodel ang matandang lalaki, agad niyang ipinakita ang kanyang paggalang, Mr. Yao, ano ang nagdala sa iyo dito? Bahagyang sinabi ng matandang lalaki, naparito ako upang makita ang pagganap ng mga mag-aaral sa taong ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lito, hindi maiwasang kumunat ang kanyang mga kilay ang binata ay nakakagulat na walang espiritual na ugat. Kasunod nito, napansin niyang may 3 tao na nakahandusay sa sahig, na nagpapakita ng pagtataka, tinanong niya si Lito, natalo mo ba silang lahat? Tapat na inamin ni Lito. Agad na tinitigan ni Rodel, Mr. Yao, ang batang ito ay walang espiritual na ugat. Itataboy ko na sana siya. Walang isip. Hindi napigil ang mapag-alitan ng matanda, isang taong walang espiritual na ugat na maaaring makapinsala sa 3 sa ikalimang baitang espiritual na ugat, kung ito ay hindi isang henyo, ano ito? Kayong grupo ng mga walang kwentang lasing. Ang pangalan ng matandang ito ay Nilo Yao, ang dating punong guro ng Lingxiao Academy, at ngayon ay chairman ng Education Committee, na may hawak na napakataas na posisyon. Nang sawayin siya, ang 3 tutor ay hindi nang ahas na magsalita, walang tigil na tumango, tama si Mr. Yao. Kasabay ng pagwagayway ng kamay ni Nilo, ipinahayag niya, sa aking pasya, ang batang ito ay maaaring sumali sa kompetisyon. Agad na binilisan ng isang tutor si Lito ng sertipiko ng kwalipikasyon sa kompetisyon. Natanggap ni Lito ang sertipiko at aalis na sana nang bigla siyang pigilan ni Nilo, bata, ituloy mo. Tumango si Lito, nag-alinlangan siya sandali at sinabing, may sasabihin ako sa iyo. Anak, huwag mong subukang mambola. Si Mr. Yao ay may mataas na integridad at hindi mahuhulog sa iyong mga panlilinlang. Sarkastikong sabi ni Rodel. Hindi siya pinansin, tumingin lang si Lito kay Nilo at walang pakialam na sinabi, malubha na ang problema mo sa bato sa apdo, at maaaring magdulot ito ng matinding pananakit sa susunod na araw o 2, kaya mas mabuti para sa iyo na operahan sa ospital ngayon. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Humagalpak ng tawa si Rodel, sa tingin mo ba ay x-ray machine ang mga mata mo, pati gallstones ay makikita. I think you're trying to sip-sip up to him to the point of crazy. Medyo hindi nasisiyahan si Rodel. Pagkatapos ng lahat, ito ay kakaiba na biglang gumawa ng gayong medikal na paghahabol. Hindi normal na gumawa ng mga pahayag ng sakit nang wala kung saan. Seryosong sabi niya, nagpa-health check-up ako last month at walang problema. Pwede ka nang umalis. Nagkibit balikat si Lito. Orihinal na binanggit niya ito bilang isang paraan ng pasasalamat, ngunit kung ang kabilang partido ay hindi naniniwala sa kanya, wala siyang magagawa. Sa sandaling ito, lumakad sina Janine Yao at Feilin. Biglang parang may nakita si Janine at tumakbo siya palabas. Anong problema, Janine? Tanong ni Feilin sa kanya. Tumingin si Janine sa mataong pulutong, palagay ko nakita ko siya, ang nagligtas sa buhay ko. Talaga? Saan? Si Feilin ay napaka-curious sa taong iyon. Sa mahabang panahon na naghanap at walang nakita, umiling si Janine sa pagkabigo, na wala siya. Inalo siya ni Feilin, baka nagkamali ka. Sa dinami-daming tao sa paligid, baka may kamukha lang. Tumango si Janine, malamang. Papasok na tayo. Pumasok ang dalawa sa bahay at buong pagmamahal, tumawag ni Janine, Lolo. Si Nilo Yao, na nakatingin sa kanyang apo, ay agad na nagpakita ng mapagmahal na ngiti sa kanyang seryosong mukha, narito si Janine, kumusta ang lahat? Inilabas ni Janine ang kanyang sertipiko ng kwalipikasyon sa kompetisyon mula sa kanyang bulsa at ipinagmamalaki ito. Tingnan mo, hindi kita binaygo. Magandang babae, alam kong magaling ka, tuwang-tuwa si Nilo nang makitang magaling ang kanyang apo. Sa itinuro mismo ni Miss Yao ni Mr. Yao, siya ay tiyak na namumukod tangi sa mga tao. Siya ay tiyak na mananalo ng isang parangal sa kompetisyong ito, sinimulan ni Rodel na pasayahin sila. Si Janine, na nakakita ng maraming ganyang mambobola mula pagkabata, ay mukhang malamig at hindi nag-abala na maging magalang sa kanya. Natagpuan ni Rodel ang kanyang sarili na nagsasalita ng wala sa sarili. Sa kabilang panig, alam na nakuha ni Lito ang kwalipikasyon upang makipagkompetensya, si Kino at ang iba pa ay labis na nasasabik. Bagamat nabugbog ako, ipagdiwang natin ang kwalipikasyon ni Brother Lito. I treat ko ang lahat ng barbecue ngayong gabi. Mapagbigay na sabi ni Kino. Kabanata 1069. Masigla ang mga kaklase, at hindi itinanggi ni Lito sa kanyang sarili ang kagalakan.
Naglaro sila sa labas ng kalahating araw, at pagsapit ng gabi, napadpad sila sa isang barbecue stall. Boss, pwede ba akong kumuha ng kargada ng tuhog ng tupa at ilang beer please? Malinaw na binibisita ni Kino ang lugar, habang siya ay nag-order ng madali. Special talaga ang lasa dito, madalas akong pumunta. He said after settled herself down, signaling to the others. Lahat sila ay kumain at uminom, nag-uusap, at nagbibiroan, na lumikha ng isang buhay na kapaligiran. Marahil ay matagal na mula noong huling naramdaman ni Lito ang ganitong uri ng kapaligiran, dahil talagang kontento na siya. Sa peak na ito ng kasiyahan, isang itim na sasakyan ang pumarada sa harap ng barbecue stall. Isang binata at babae ang bumaba sa kotse at naglakad patungo sa stall. Katamtaman ng hitsura ng lalaki at nagradiated siya ng nakakatakot na aura. Gayunpaman, ang babae ay pambihirang maganda na may mataba na figure at mahahabang binti. Mapanukso siyang nagbihis, nangangindayog ng mapang-akit habang naglalakad, parang halamang tubig na tamad na sumasayaw sa direksyon ng agos ng tubig. Sa sandaling bumaba ang babae sa kotse, nakuha niya ang atensyon ng maraming tao, kabilang si Kino at ang kanyang mga kaibigan. Ngunit sa sandaling makita ni Kino ang kanyang mukha, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Kasabay nito, nakilala rin ng babae si Kino. Nagsimula siya sa isang bahagyang pagpos, pagkatapos ay lumipat sa isang nakaka-condescending smirk. Nako, nagkataon lang ha. She quip. Namutla ang mukha ni Kino. She slammed her hand on the table and yelled, "Get lost, I don't want to see you." The woman's counter changed instantly. Siya, na palaging hinahabol ng iba, ay hindi inaasahan na sasabihin sa kanya ni Kino na umalis. She sneered, "Sayang ka. Babae lang ang pwede mong sigawan. Nora, huwag mo akong itulak. Ayokong makita ka, kaya please umalis ka." Humigpit ang kamao ni Kino sa malinaw na pagsisikap na pigilan ang kanyang galit. What is going on? Who dares to curse my girlfriend? Binili ng binata ang kanyang mga inihaw na skewer bago siya naglakad. Itinuon niya ang kanyang mga mata kay Kino Tang at naglabas ng nakakalokong ngiti. Kaya ang walang kwentang batang iyon mula sa pamilyang Tang, ha? Pagkatapos na paalisan ka ng iyong lolo sa pamilya, at nang walang suporta ng pamilyang Tang, itinuturing mo pa rin ang iyong sarili na isang mataas na uri ng tao. Umiling ang lalaki, nakatingin kay Kino Tang ng may paghamak. Tinitigan ni Nora si Kyo at ni Nishan, tingnan mo ang suot mo. Masaya ako na nakipaghiwalay ako sa iyo. Ngayon kasama ko si Tonton, kaya niyang ibigay sa akin ang lahat ng gusto ko. Sa wakas ay hindi na ito napigilan ni Kino, tumayo at umungal, naging puso at kaluluwa ako noon sa iyo, kahit na ikinagagalit nito ang aking pamilya, inilabas ko pa rin ang lahat ng pera ko para tulungan kang mabayaran ang iyong mga utang. Ngunit ano ang ginawa mo? Tumalikod ka at nakipaglandian sa ibang mga lalaki. May mukha ka pa bang kutsain ako? Kinalikot ni Nora ang kanyang mga pulang kuko, walang pakialam, nagboluntaryo ka, sinong nagsabi sa iyong walang isip, ano ang kinalaman nito sa akin? Tumingin si Tonton sa mukha ni Kino, nagalit, nabugbog at nabugbog na naman kayo, nabugbog ka ba ng isang tao? Para sa isang pag-aaksaya sa isang unang gradong spiritual route na tulad mo, gusto mo pa rin ang mga babae. Mayroon akong pang-apat na baitang spiritual route. Ano ang iniisip mong kapantay mo ako? Sa sobrang galit ni Kino ay sinuntok niya ang mukha ni Tonton. Si Tonton ay hindi isang vegetarian. Inipit niya siya sa lupa at brutal na tinapakan ang mukha niya. Anong ginagawa mo? Agad na nagsitayuan ang mga kaklase sa galit. Ngumisi si Tonton, narinig mo na ba ang Kinya family mula sa Yunjong City, isang tigre ng West District? Nang marinig ang pangalang ito, naglakas loob ang mga kaklase na hindi na kumilos. Ang master ng Kinya family ay nagmula sa underworld, sikat sa kanyang martial prowess. Ang sino mang makasakit sa kanyang pamilya ay hindi mabubuhay ng matagal at mamamatay ng kakilakilabot. Ang mga Kinya ay kilalang walang awa. Dinuraan ni Tonton si Kino, ang paghampas sa iyo, isang basura, ay nakakasawa. Kung Taytay, ang tawag mo sa akin, hahayaan na kita, kung hindi. Sinulyapan niya ang mga kaklase at Nishan, huwag mong isipin na tumakas. Walang pakialam si Kino sa kanyang sarili, ngunit kailangan niyang alalahanin ang kanyang mga kaklase. Nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan, ngunit bubuksan na niya ang kanyang bibig. Sa sandaling iyon, si Lito, na nakaupo at umiinom ng beer, ay hamarang sa kanya, huwag mo siyang tawagin Taytay. Natigilan ang lahat. Tumingin si Tonton kay Lito. Hindi niya kailanman pinansin si Lito. Matapos siyang tignan pataas at pababa, hindi niya maiwasang makitang nakakatuwa. Siya ay isang walang kwentang tao, tulad ni Kino.
Sayang, laging tambay sa basura. Napangisi si Tonton. Sa sumunod na segundo, tumpak na nabasag ng isang bote ang kanyang mukha, na agad na nabasag sa mga piraso. Si Tonton, na tinatakpan ng kanyang dumudugong mga mata, ay umungal, ang lakas ng loob mong saktan ako. Masayang pinunasan ni Lito ang kanyang mga kamay gamit ang tissue, na walang pakialam na sinabi, "And I aimed at you, my friend." Nang marinig ito, marami ang nagtawanan. Naging berde sa galit ang mukha ni Tonton, tinuro niya si Lito, "Isang walang ugat na basurang tulad mo ang nangangahas na salungatin ako, makikita mo kung ano ang gagawin ko sa iyo ngayon." Habang nagmamadali siyang lumapit, pinitik ni Lito ang kanyang kamay, at isang chopstick ang nakaimbed sa hita ni Tonton. Ah! Napasigaw si Tonton, binunot ang chopstick, bumulwak ang sariwang dugo. "Mahal, okay ka lang ba?" Ay nalalayan siya ni Nora, tinitigan si Lito na may matinding titig. "Lumayo ka." Itinulak ni Tonton si Nora sa tabi, at itinuro si Lito, "Ano ang pangalan mo?" "Lito Argel." Bahagyang tumugon si Lito. "Good. Hindi kita bibitawan. Wait and see." Agad na inilabas ni Tonton ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. "May problema tayo," tumatawag siya ng backup. "Tawagan ba natin ang pulis?" Isang kaklase ang nagpahayag ng kanyang pag-aalala na may nakakatakot na tingin. Gayunpaman, si Lito ay nanatiling ganap na kalmado, "Hindi na kailangan ng backup, sasamahan ko siya." Bahagyang nanginginig ang kamay ni Tonton sa tuwa, talaga. Masyado bang confident ang batang ito o sadyang walang isip lang? Isang malupit na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, "This is your choice, don't regret it." "Kuya Lito." Nag-aalalang tumingin si Kino kay Lito. Casual na pinayuhan ni Lito, "Dito muna kayong lahat, babalik ako kaagad." Pagkasabi noon, diretso siyang sumakay sa kotse ni Tonton. Napangisi si Tonton sa loob, "Ngayon, sinisigurado kung hindi ka na babalik." Nagsalita si Nora sa nakakatakot na tono, "Kino, tandaan na bumili ng Joss paper para sa iyong kaibigan sa iyong pag-uwi ngayon. Kakailanganin mo ito para magbigay galang sa kanyang libingan bukas." Pagkasabi nito ay inikot niya ang kanyang malaahas na bewang at naglakad palayo. Dumaan ang sasakyan sa isang clubhouse. Nagpadala si Tonton ng isang text message at mabilis na nakatanggap ng tugon, na naging sanhi ng pagtawa niya. Ibinalik niya ang tingin kay Lito, "Anak, talagang hinahangaan ko ang lakas ng loob mo." Nanatiling tahimik si Lito, na nagpapaniwala kay Tonton na natatakot siyang magsalita. Dahil dito, lalo pang naging proud si Tonton. Matapos makapasok ang kotse sa likod bahay ng club, agad na lumapit ang dalawang tao para alalayan si Tonton. "Ikalawang young master, handa na ang doktor." "Nasaan si kuya?" tanong ni Tonton. Sumagot ang lalaki, "Sa itaas. Hiniling niya sa iyo na dalhin ang iyong lalaki sa kanya." Napatingin si Tonton kay Lito, "Ano nga ulit ang pangalan mo?" Walang pakialam na sinabi ni Lito, "Nakalimutan mo na ba agad ang pangalan ng iyong ama?" Agad na nagdilim ang mukha ni Tonton, nagbabantang sinabi niya, "Sa tingin mo nakakatawa ka, pero ikaw ang iiyak mamaya." "Hehe, may iiyak talaga." Napangiti si Lito. "Tama na, let's go." Halos itinulak ng lalaki si Lito. Samantala, sa underworld, nakatanggap ng text message si Knife Third Master na si Boy Eto daw. Nang makita niyang si Lito ang nagpadala, sa sobrang tuwa niya ay muntik na niyang itapon ang kanyang telepono. "Mga tao, hali kayo dito." Malakas niyang sigaw. Sa kabilang banda, dinala si Lito sa ikalawang palapag ng club. Isang lalaki sa paligid ng 30 ang nakaupo sa sofa, na may pagkakahawig kay Tonton. Humihihit siya ng tabako habang nakapikit si Lito. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang sinabi, "Ako, si Troy Kinya, ay hindi mahilig mangbuli sa iba. Nasugatan mo ang binti ng aking kapatid, kaya dapat mong ibigay sa kanya ang iyo bilang kapalit." Tumawa si Lito, ngunit nanatiling tahimik. Tinaas ni Troy ang kanyang kilay, "Mukhang kalmado ka, ngunit walang silbi. Ang isang karaniwang tao na tulad mo ay hindi maaaring hamanin ang pamilya Kinya." Walang pakialam na sinabi ni Lito, "Hindi ko intensyon na hamanin ang pamilya Kinya." "Oh, so anong gusto mong gawin?" Casual na tanong ni Troy. Nagulat siya sa sumunod na tugon ni Lito. Sinabi ni Lito, "Narito ako upang tanggapin ang iyong pagsuko." "Hahaha." Saglit na natigilan si Troy at humagalpak ng tawa, "Nanaginip ka? Totoo ba na ang pamilya Kinya ay nagmula sa underworld?" Ang walang pakialam na pahayag ni Lito ay nagpatigil sa pagtawa ni Troy. Kumunat ang noo ni Troy, "Paano kung totoo ito? Hindi ito lihim sa Yunjong City, ang underworld ang pinakamalakas na suporta para sa pamilya Kinya. So, dapat kilala mo si Boy Eto daw, di ba?"
Kalmado siyang tiningnan ni Lito. Biglang tumibok ang puso ni Troy, medyo kahanga-hanga ka, kaya alam mo ang tungkol kay Boy Eto daw. Napangiti si Lito, mas kilala ko pa siya. Hey! Huwag kang magyabang. Boy Eto is not someone ordinary, even I am not qualified to meet him. Ano ka sa tingin mo? Nakaramdam ng pagkabalisa si Troy sa kanyang puso, ngunit nang makita ang sagisag ng Yunfeng Academy sa dibdib ni Lito, naisip pa rin niyang nagyayabang siya. Sa oras na ito, si Tonton, natapos ng magbenda, ay napaatras at sinabing, Kuya, bakit ka nakikipagtalo sa kanya? Patayin mo na lang siya ng diretso para maibsan ang sama ng loob ko. Medyo naiinip si Troy, iwinagayway ang kanyang kamay, at sinabi sa kanyang mga nasasakupan, ibaba mo siya, baliin ang kanyang dalawang paa, at itapon siya sa mga bundok para buhayin ang sarili. Oo. Akmang kikilos na ang kanyang mga nasasakupan, tumunog ang telepono ni Troy. Nang makita ang papasok na tawag, medyo natigilan siya, saka sumagot, Dad, bakit mo ako tinatawagan ng ganitong oras? Ano na naman ba ang ginawa mo? Ang galit na dagindong ni Master Kinya, maging si Lito ay naririnig ito ng malinaw. Natigilan si Troy, hindi pa niya nakitang ganoon kagalit si Master Kinya. Ako. Wala akong ginawa. Nauutal na sabi ni Troy. Wala kang ginawa. Sigurado ka bang wala kang nasaktang tao? Ang pangatlong amo ang personal na tumawag sa akin, sinusubukan mo bang patayin ang iyong ama? Galit na sigaw ni Master Kinya. Di ba? Wala naman akong na-offend. Si Troy ay ganap na nalilito. Biglang may tumama sa kanya na parang kidlat, at tumingin siya ng matalim kay Lito, iniisip, pwede ba? Sinabi ng pangatlong master, si Mr. Argel ay isang taong iginagalang niya ng husto, kung manggahas kang saktan siya sa anumang paraan, inilalagay mo ang iyong buhay sa linya. Halos magalit si Master Kinya sa galit, kung talagang sinisisi ka ng pangatlong master, hindi ako magdadalawang isip na ihagis ka sa ilalim ng bus para iligtas ang pamilya Kinya. Napatulala si Troy, isang taong lubos na iginagalang ng ikatlong master. Hindi kaya ito ang taong nasa harap niya. Dinilaan ang kanyang mga labi, tinanong niya si Lito, maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan ay? Lito Argel. Ang casual na sagot ay halos basagin ang kaisipan ni Troy. Ayaw man niyang maniwala, wala siyang choice kundi ang aminin na itong tila ordinaryong binata na walang espiritual na ugat sa harap niya, ay siya nga ang iginagalang na tao na tinutukoy ng ikatlong master na si Boy Eto daw. Kung bakit, hindi ito ang lugar para magtanong. Sa ngayon, pinag-iisipan pa lang niya kung paano makakabawi. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad. Naiinip na sinabi ni Tonton, Bro, wala kang balak dumihan ang sarili mong mga kamay, di ba? Ang gulo, ipaubaya mo na lang sa mga kasambahay. Hayaan mo siyang mamatay sa sakit. Hey. Halos hindi pa siya tapos tumawa ng sampelan siya ng kanyang kapatid na si Troy sa mukha. Tulala, hinawakan ni Tontona ang pisngi niya, bro, bakit mo ako sinampal? Mababaliw na ako sayo. Hindi lang kita sasampalin, pati ikaw sisipain kita hanggang mamatay. Galit na galit, si Troy ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at nagpatuloy na pinaalis si Tonton na may isang sipa. Umupo si Tonton, magpo-proteste na lang, nakita niya na lang si Troy na yumuko ng malalim kay Lito. Brother Lito, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan, pasensya na talaga. Magpapadala ako agad ng mag-escort sa iyo palabas. Napangiti si Lito, umupo sa sopa at pinag-cross ang kanyang mga paa, at paano kung ayaw kong umalis. Mas madaling anyayahan ang prinsipe kaysa paalisan siya. Si Troy ay pawis na may pilit na ngiti sa kanyang mukha. Sure, I'll get someone to attend to you immediately. If you like this club, I'll give it to you as a gift. Kabanata 1070. Brother Lito, gusto mo bang ihain ko sa iyo ang isang tasa ng premium Longjing tea? O mas gusto mo ba ang red wine, isang Lafite mula sa 2082? Si Troy, na lumihis mula sa dati niyang ginawang pagkukunwari, ay yumuko sa kanyang baywang, parang isang court eunuch na nagsisikap na makakuha ng pabor. Nanatiling tahimik si Lito, at tinanggap ni Troy ang kanyang katahimikan bilang pagsang-ayon, kaagad na inutusan ang kanyang nasasakupan na maghain ng tsaa. Hindi nagtagal, dumating na ang tsaa. Hinawakan ni Troy ang tsaa gamit ang dalawang kamay, Kuya Lito, ang tsaa mo. Sumulyap si Lito kay Toten at sinabing, hayaan siyang magsilbi nito. Pinandilatan ni Troy si Tonton, ano pa ang hinihintay mo? Hiniling ni Brother Lito na ihain ang tsaa. Si Tonton ay lubos na naguguluhan sa sitwasyon. Bagamat hindi nasisiyahan, hindi siya naglakas loob na magsalita. Masunurin, hinawakan niya ang tsaa sa kanyang mga kamay, iniharap ito kay Lito. Kanina lang gusto mong baliin ang mga paa ko ha.
Hindi kinuha ni Lito ang tsaa at nagtanong ng walang pakialam. Nanginginig ang kamay ni Tonton, nahulog sa kamay niya ang nakakapasong tsaa, ngunit hindi siya nang ahas na kumilos. Si Troy, na tumutulo ang malamig na pawis, ay kinakabahang tumawa, isang hindi pagkakaunawaan, lahat ng ito. Kahit nabigyan mo ako ng 10 beses ng aking lakas ng loob, hindi ako maglalakas loob na mag-isip ng ganoon. Kuya Lito, naging masungit kami at pasensya na sa anumang abala. Paano kung bibigyan ka namin ng 10 milyon bilang pocket cash para paglaruan? Pansamantalang tanong ni Troy. Kumunat ang noo ni Tonton, binigyan ng tingin si Troy, naisip sa sarili, kailangan ba talaga? Pinandilatan siya ni Troy, na parang gusto niyang ubusin siya ng buo. Hindi ako kapos sa pera. Matamlay na kinuha ni Lito ang tsaa at humigop. Nang ibababa na ni Tonton ang kanyang kamay, ibinalik ni Lito ang tasa ng tsaa sa kanyang mga kamay. Hinawakan ni Tonton ang tsaa, hindi naglakas loob na gumalaw, ang kanyang mga kamay ay namamanhid sa pile. How would you like US to make amends? Please, don't hesitate to tell US. Kami ang unang may kasalanan, lahat ng anyo ng kabayaran ay katanggap-tanggap. Same time na sabi ni Troy. Nag-isip sandali si Lito, pagkatapos ay nagsabi, hindi na kailangan ng pera. Gusto kong may gawin ka para sa akin. Tinuro niya si Tonton. Bago pa makasagot si Tonton, pumayag na si Troy, walang problema, walang problema. Ipinaliwanag ni Lito kung ano ang gusto niya, pagkatapos ay umalis siya. Matapos makita si Lito, nakahinga ng maluwag si Troy. Hinawakan niya ang likod niya, basang-basa ng pawis ang damit niya. Ibinaba ni Tonton ang kanyang tasa, hinimas ang kanyang masakit na braso at nagreklamo, bro, anong nangyari? Sino ang lalaking iyon? Sampal. Inis na sinampal siya ni Troy, ang lakas ng loob mong magtanong, halos magdala ka ng kapahamakan sa buong pamilya natin. Halika, hindi siya mukhang isang taong mahalaga, wala siyang espiritual na mga ugat. Pagmamaktol ni Tonton. Umiling si Troy, ang pangatlong elder mismo ang nagsabi na siya ay isang taong lubos niyang iginagalang. Kung akitin natin siya, ang ating buong pamilya kinya ay kailangang magbayad ng ating buhay. Napatulala si Tonton, seryoso. Ganyan siya kahanga-hanga. Tumulo ang malamig niyang pawis at namutla ang mukha. Pakiramdam niya ay parang nakatakas lang siya sa isang paglalakbay sa underworld. Nang bumalik si Lito sa dormitoryo, nalaman niyang gising pa ang lahat. Nang makita siyang hindi nasaktan, napuno ng kagalakan ang lahat. Tinapik siya ni Kino, Kuya, kinuha mo ang mga yakap para sa akin ngayon. Tatandaan ko ang pabor na ito. Sumagot si Lito, wala lang. Hindi ko lang matiis. Nga pala, paano ka nabitawan ni Tonton ng ganoon kadali? Hindi siya ang uri ng tao na madaling makumbinsi. Tanong ng isa pang kaklase. Nagkibit balikat si Lito, hindi rin ako sigurado. Bagamat naguguluhan si Kino at ang iba pa, hindi na sila nagtanong pa at natutuwa lang na nakabalik si Lito ng ligtas. Kinabukasan, sinabi ni Lito kay Kino, gusto kong bumili ng damit. Samahan mo ako sa mall. Pagkatapos ng insidente kahapon, ayaw talagang lumabas ni Kino, ngunit pumayag siya pagkatapos magtanong ni Lito. Dumating ang dalawa sa mall at hindi nagtagal pagkatapos nilang pumasok, nasagasaan nila si Nora Wang at ang best friend niyang namimili. Si Nora ay nakadamit ng mga disenyong damit, nakaayos, at napaka-eleganteng tingnan. Nang makita si Kino, inikot niya ang kanyang mga mata, how can I see you everywhere? Ibinaba ni Kino ang kanyang ulo at aalis na sana. Ngunit hinawakan siya ni Lito, teka, may paparating na magandang palabas. Natigilan si Kino, hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Lito. Ipinagpatuloy ni Nora ang kanyang panunuya, see my outfit. Isa itong regalo sa kaarawan ni Young Master T niya. Nagkakahalaga ito ng 10,000 libo. Bilang isang babae, dapat tayong maghanap ng ganoong lalaki, mayaman at malakas, at iwasan ang mga talunan. Itinuro niya si Lito, ang mga kasama mo ay talo lahat. Isang tambak ng basura. Namula ang mukha ni Kino, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Itinaas nito ang kamay at sinampal siya, sapat na ba ang sinabi mo? Kaya kung tiisin ang mga panlalait mo, pero huwag mong bastyusan ang kapatid ko. Sinapo ni Nora ang kanyang nasampal na mukha, nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala, naglakas loob kang saktan ako. Maghintay hanggang dumating si Mr. Kinya, tingnan natin kung paano kanya haharapin. Nang matapos siyang magsalita, kinaway-kaway ng kanyang matalik na kaibigan ang kanyang kamay, narito si Mr. Kinya. Agad na sumugod si Nora sa mga bisig ni Tonton, nagkasala, Mr. Kinya, nataman ako sa mukha ng taunang iyon. Gayunpaman, hindi tulad ng dati niyang paraan ng pag-alaga at pag-aliw sa kanya, itinulak siya ni Tonton, umalis ka.
Tulala si Nora, kumurap ang kanyang mga mata, Mr. Kinya, ano ang nangyayari? Tumawa si Tonton ng mapang-uyam, sa tingin mo ba, girlfriend kita? Pinaglalaroan lang kita. Ang mga binili ko para sa iyo ay walang iba kundi panliligaw ng pera. Wala sa amin ang may utang sa iba, huwag mo akong hanapin sa hinaharap. Sa mga salitang ito, ang mga tao sa paligid ay tumingin kay Nora ng mapanukso. Nakaramdam ng init ang mukha ni Nora. Parang guguho na ang langit. Siya ay nagtrabaho ng husto upang mahanap ang mayamang ikalawang henerasyon na si Tonton, hindi siya madaling sumuko. Hinawakan niya ang kamay ni Tonton, Mr. Kinya, saan ba kita binaygo? Sabihin mo, kaya kong magbago. Nang makita ang eksenang ito, naramdaman ni Kino na masusuka siya. Paano ko nagustuhan ang isang mababang buhay noon? Hindi niya napigil ang dumura. Walang pakialam si Nora sa mga tao sa paligid niya, nakatutok lang siya sa pag-iingat ng kanyang tiket sa pagkain. Binuksan ni Tonton ang bibig, huwag kang magpanggap, huwag mong isipin na hindi ko alam iyon, bukod sa akin, may iba ka pang mayayamang lalaki sa tabi. Mula ngayon, huwag mo na akong makita. Kapag nakita kita minsan, sasampalin kita. Pagkasabi noon, tumalikod si Tonton at naglakad palayo. Gustong humabol ni Nora, ngunit sinampal siya ng bodyguard ni Tonton. Itinuro ng mga tao sa paligid si Nora, at ang ilan ay kumuha pa ng mga larawan at naipost ang mga ito online. Alam ni Nora na masisira ang kanyang reputasyon, at hinawakan niya ang kamay ni Kino, tinanong niya, Kino, maaari ba tayong bumalik sa kung ano ang dati? Tinanggal ni Kino ang kanyang kamay, na may disgusto sa kanyang mukha, huwag mo akong hawakan, ayoko ng iyong dumi. Umalis siya ng walang pag-aalinlangan pagkatapos sabihin ito. Sa puntong ito, si Lito ay nakatanggap ng tawag mula kay Tonton, Boss Lito, sa tingin mo ba gumagana ang aking dula? Kung hindi, maaari akong magpadala ng isang tao upang bigyan ang babaeng iyon ng panibagong bogbog. Walang interes na tumugon si Lito, not bad, it's good. Sige, sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka, sabi ni Tonton na may tuwang-tuwang tono. Hindi mapakali si Lito na makipag-chat sa kanya, tinapos niya ang tawag, hinanap si Kino, at sinabing, kung hindi maganda ang pakiramdam mo, sasamahan kita sa pag-inom. Umiling si Kino, sa kabaligtaran, maganda ang pakiramdam ko ngayon. Pagkatapos makipaghiwalay sa kanya noong nakaraan, palagi akong nilalamon ng kalituhan, na i-stalk ako. Today, I finally realized, it's not my fault, she's not worth it, I thoroughly understand it now. Tinapik siya ni Lito sa balikat, ang sarap pakinggan. Casual na bumili si Lito ng ilang kamiseta at bumalik sa paaralan kasama si Kino. Samantala, sa tirahan ng mga yaw. Si Nilo Yaw ay umiinom ng tsaa sa likod bahay, bigla siyang nakaranas ng hindi matiis na pananakit ng tiyan at bumagsak sa lupa. Mabilis na tumawag ng ambulansya si Jasmine Yaw. Nang makarating sa ospital at marinig ang diagnosis, sinabi sa kanila na ito ay appendicitis. Mabilis na nagbago ang kulay ng mukha ni Nilo. Inaliw siya ni Jasmine, Lolo, ang appendicitis ay hindi isang malubhang karamdaman, ang kaunting operasyon ay maaayos ito. Gayunpaman, iniwas ni Nilo ang komento, alam mo ba na kahapon lang, may nanghula sa aking laban sa appendicitis. Nagulat si Jasmine, paano iyon posible? Paano ma-diagnose iyon ng sinuman? Tila malalim ang iniisip ni Nilo, mukhang hindi nagsisinungaling ang binata. Kung ma-diagnose niya ang problema ko sa isang sulyap lang, tiyak na napakabigat ng kanyang kadalubhasaan sa medisina. Bakit hindi mo siya yayain para suriin si tita? Mungkahi ni Jasmine. Tumanggaw si Nilo, iyon nga ang nasa isip ko. Kasunod ng minimal invasive surgery, nagpahinga si Nilo magdamag. Unang-una kinaumagahan, lumapit siya sa opisina ng pagpaparehistro upang magtanong tungkol sa pakikipag-ugnayan kay Lito. Sa sandaling ito, pabalik si Lito mula sa isang gabi ng pagsasanay sa likod ng bundok nang makatanggap siya ng tawag mula kay Nilo. Lito, tulad ng itinuro mo kahapon, nagkaroon nga ako ng appendicitis. Diretso sa punto si Nilo, sanay ka ba sa medisina? Oo, may natutunan ako, walang pakialam na sagot ni Lito. Dahil humanga sa kabab ang loob at kahinhinan ni Lito, nakita siya ni Nilo na mas kakaiba. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo. May sakit sa aking sambahayan, maaari ka bang pumunta at tingnan? Tanong ni Nilo. Paumanhin, wala akong oras, pagtanggi ni Lito. Medyo nagulat si Nilo. Kung ito ay sino man, tiyak na hindi nila papalampasan ang isang magandang pagkakataon upang makakuha ng pabor. Mayroon pa akong ibang mga bagay na dapat asikasuhin. I'll hang up now, direktang ibinaba ni Lito ang tawag. Lolo, paano nangyari? Tanong ni Jasmine.
Umiling si Nilo, tinanggihan niya ang alok. Sumimangot si Jasmine, pera ba ang habol niya? Sinabi ni Nilo, hindi ako sigurado. Hey! Ang taong ito ay tunay na mapangahas. Siya ay mula sa Yunfeng Academy, tama. Ako ay pupunta upang linawin ang mga bagay sa kanya. Kinuha ni Jasmine ang kanyang susi ng kotse at lumabas. Sinabi ni Nilo, binibini, ingatan mo ang iyong ugali. Alam na alam niya ang maalab na ugali ng kanyang apo. Sinabi ni Jasmine, sino ang nagmamalasakit sa asal? Kung ayaw niya, kaladkarin ko siya pabalik dito sa pamamagitan ng puwersa. Makalipas ang kalahating oras, isang pulang sports car ang nakaparada sa labas ng Yunfeng Academy. Nang makita ni Oldlo ang marangyang sasakyan, nagningning ang kanyang mga mata. Nagmamadali siyang lumapit, nakangiti at sinabing, nandito ka ba para mag-sign up? Seeing such a beautiful lady, tuition can be discounted by 20%. Umalis ka, o babaluin ko ang iyong mga buto. Tiningnan ni Jasmine ang eksenang nasa harapan niya, halos hindi makapaniwalang may ganitong sira-sirang paaralan. Matanda, mayroon ka bang nagngangalang Lito Argel dito? Tanong ni Jasmine. Hinaplos ng matandang Lo ang kanyang baba, pagkatapos ay inabot ang kanyang kamay. Nagtaas ng kilay si Jasmine, anong ibig mong sabihin? Sumagot si Old Man Lo, 500 para sa isang tanong. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine, ikaw ba ang gatekeeper, nangangikil sa akin? Gusto kong makita ang principal. Tumawa si Old Man Lo, ako ang principal. Medyo nabulunan si Jasmine, kumuha ng 500 mula sa kanyang pitaka, at itinulak ito sa kamay ni Old Man Lo, maaari ka bang sumagot ngayon? Ibinulsa ni matandang Lo ang pera at nakangiting sinabi, talagang, may ganoong tao na nagngangalang Lito Argel. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Jasmine. Muling iniabot ni Old Man Lo ang kanyang kamay, 500. Pinipigilan ang kanyang galit, naglabas si Jasmine ng isa pang 500. Sabi ng matandang Lo, dapat nasa dormitoryo siya ngayon. Paano ako makakapunta sa dormitoryo? Tanong ni Jasmine mula sa kanyang mataas na tono. Sa pagkakataong ito, hindi na hinintay na magsalita si Old Man Lo, proactive na ibinigay sa kanya ni Jasmine ang pera. Itinuro ni Old Man Lo ang isang gusali, na masayang tumatawa, doon. Nilock ni Jasmine ang kanyang sasakyan, naglakad patungo sa gusali ng dormitoryo na naka-high heels.